Ibinunyag ni Trump ang kasinungalingan ng anak ng diktador ng Cuba. Sa sandaling lumitaw ang buhay ni Mariela Castro na napapaligiran ng karangyaan, pribilehiyo at proteksyon mula sa Estado. Habang ang sambayan ng Cubano ay patuloy na pinapahirapan ng mga brownout, kakulangan sa pagkain, kaunting gamot at napakababang sahod. Ngayong Miyerkules, Mayo 27, 2026, naging konkreto ang presyon mula sa Estados Unidos laban sa lumang komunistang pamunuan pati na sa kanilang pamilya. Castro, ang anak na babae ni Raul Castro, na sa loob ng maraming taon ay pinakilala bilang simbolo ng pagkakapantay-pantay, mga karapatang panlipunan at modernidad, ay ngayon ay lumilitaw na konektado sa isang marangyang ari-arian. Sa Tabay, isang marangyang lugar sa Havana, may 20 metrong swimming pool, 6 na silid tulugan, 3 banyo mamahaling kahoy, pinalawak na mga lote at seguridad na konektado sa estado. Doon bumabagsak ang propaganda kasi ang elite na humihiling ng sakripisyo ay ligtas sa kaguluhang sila rin ang may gawa. Sina Trump at Rubio ay nag-aalok ng pagkain at gamot bilang direktang tulong, ngunit hinihiling nila na ang tulong na ito ay hindi dumaan sa kamay ng rehimen at ito mismo ang tumatama sa kahinaan ng diktadura, ang kontrol sa gutom, sa pagdepende at sa naratibo. Namumuhay sa karangyaan ng tagapagmana ng kapangyarihan, samantalang ang milyon-milyong Kubano ay pumipila, nabubuhay sa dilim at pinababayaan. Anong ipinapakita ng bahay na ito tungkol sa pamilya Castro? Bakit takot ang rehimen sa tulong na di nila hawak? Paano nilantad ni Trump ang kahirapang tinatago ng diktadura? Ikukwento ko ang lahat. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Si Mariela Castro ay hindi basta-basta tao sa loob ng rehimen. Siya ang direktor ng Pambansang Sentro ng Sexual na Edukasyon ng Cuba. Sikat siya sa buong mundo sa paggamit ng isyung LGBT bilang palabas ng gobyerno. Sa loob ng maraming taon, lumitaw siya bilang isang makabago, progresibo at di umano'y makataong muka ng diktadura. Ngunit ngayon, ang lumalabas ay sumisira sa imaheng maingat na ibinenta palabas ng isla. Ang talumpati ukol sa karapatan, pagkakapantay-pantay at katarungang panlipunan ay taliwas sa tirahang tinukoy ng mga investigador at independiyenteng media ng Cuba bilang isang mataas na uri ng kompleks sa Atabay, malapit sa El Laguito. Isang lugar na historical na konektado sa elite ng kapangyarihan sa Havana. Ayon sa mga ulat, ang ari-ariang iniugnay kay Mariela ay may 3 lote, 6 na silid tulugan, 3 banyo, 20 metrong swimming pool, mamahaling kahoy at estruktura ng seguridad ng estado. Mas pinatindi ng gobyernong Trump ang presyon kay Raul Castro habang si Marco Rubio, kalihim ng estado ng US, ay direktang nagsalita sa mga Cuban. Nag-alok ng dolyar, 100 milyon na halaga ng pagkain at gamot. Basta ang paghahatid ay sa mga mapagkakatiwalaang entidad tulad ng Simbahang Katolika o mga organisasyong pangkawang gawa, hindi mula sa rehimen. Inakusahan din ni Rubio ang pamunuan ng Cuba ng korupsyon at pandarambong. Sinabing ang kakulangan sa kuryente, gasolina at pagkain ay hindi lang dulot ng panlabas na salik, kundi ng isang estrukturang nag-ipon ng kapangyarihan habang ang mga tao ay lumulubog sa kahirapan. Diyan na nagsisimulang mabunyad ng mas matindi ang panlilinlang. Ibinebenta ng rehimen ang ideya na ang lahat ng paghihirap ng mga Kubano ay galing sa labas at laging isinisisi sa Estados Unidos, kaya dapat tanggapin ng mamamayan ang higit pang sakripisyo para sa revolusyon. Kapag lumalabas ang mga larawan at paglalarawan ng bahay ng mga elite na konektado sa anak ni Raul Castro, may mahabang swimming pool, malalawak na lugar, pinadugtong na mga lote, espesyal na kahoy at permanenteng seguridad, nawawalan ng bisa ang kanilang mga sinasabi sa harap ng katotohanan. Ang karaniwang Cuban ay nakakaranas ng pila, brownout at gutom. At pati gamot, ang mga nasa itaas na konektado sa apelyidong Castro ay tila protektado, may sapat na supply at malayo sa araw-araw na pagbagsak. Ang tirahan na iniuugnay kay Mariela Castro ay inilarawan sa mga ulat bilang isang kompleks ng tirahan na hindi lang basta isang karaniwang bahay. Pinalawak daw ang lugar gamit ang mga katabing lote para magkaroon ng mas malaking espasyo sa maliit na pamilya. Ayon sa medyang Cubano sa exile, ang investigasyon ay tumukoy din sa saradong karpenterya na gawa sa mamahaling kahoy tulad ng Cedro Mara mula Amazon ng Brazil at sa Oba mula Santiago de Cuba. Hindi lang palamuti ang mga detalyeng ito, nagpapakita rin sila ng prioridad. Habang kulang sa gamit ang mga ospital sa Cuba at hirap sa pagkain ng mga pamilya, patuloy na marangya ang buhay ng revolusyonaryong elite na tila nasa ibang isla.
Ang 20 metrong swimming pool ang naging simbolo ng distansya na yon. Larawan ito ng uring pampulitika na humihiling ng pasensya sa bayan habang hindi nila nararanasan ang hirap na ipinapataw nila sa iba. Batay sa impormasyong inilabas, ang estruktura ay itinayo para sa pagsasanay. Sa Cuba, maraming tao ang hindi makabili ng pagkain o gamot na kailangan araw-araw na nagpapakita ng malaking agwat sa pagitan ng opisyal na pahayag at totoong buhay ng pamilya sa tuktok ng rehimen. Napapansin ding ang aparatong panseguridad. Kinukumpirma ng umiikot na material na ang pagbabantay ay konektado sa Ministry ng Panloob ng Cuba, may mga sibilyang gwardiya at pagpapalit ng ahente sa itinakdang mga oras. Ipinapakita nitong ginagamit ang makinarya ng Estado para protektahan ang pribadong buhay at kaginhawaan ng mga matataas na opisyal, lampas sa simpleng pribadong seguridad. Ang parehong Estado na kumukontrol sa populasyon, nagpapatahimik sa mga kalaban at nagmamanman sa mga disidente ay siya rin nagpoprotekta sa katahimikan ng mga tagapagmana ng kapangyarihan. Para sa karaniwang Cuban, ang Estado ay lumalabas bilang taga-singil, taga-kolekta at taga-bantay. Para sa mga elite, ito ay nagsisilbing panangga. Sino ang nagsasalita ng katarungang panlipunan at handang magbahagi ng kasaganaan sa mga Cuban na walang pagkain, gamot at pag-asa? Ang krisis sa Cuba ay hindi isang abstraksyon. Ipinapakita ng mga kamakailang ulat ang kakulangan ng mga pangunahing gamot, kabilang na para sa mga karaniwang gamutan na nagtutulak sa mga mamamayan na magtunggo sa mga ilegal na botika at alternatibong pamimili. Isang pasyenteng Cuban na nakausap ng Folha ang nagsabi na malaki ang nababawas sa kanilang kita dahil sa gastos ng gamot sa alta presyon. Ganito ang pagdurusang hindi binabanggit sa masayang talumpati ng rehimen. Ito ang tunay na Cuba, kung saan ang pan-survive ay nakasalalay sa mga koneksyon at diskarte padala mula sa ibang bansa o sa black market. Ang political na galaw ni na Trump at Rubio ay eksaktong ilipat ang usapan mula sa propaganda papunta sa bulsa, hapagkainan at tahanan ng bawat Cubanong mamamayan. Nagalok ang Washington ng pagkain at gamot, ngunit gusto nilang hindi ang rehimen ang mamahagi nito. Tinatamaan ng kondisyong ito ang sentro ng kapangyarihan ng mga Castro dahil hindi sapat ang ideolohikal na talumpate para mabuhay ang diktadura. Nabubuhay ito sa pamamagitan ng pagkontrol kung ano ang pumapasok, sino ang tumatanggap, sino ang nagpapasalamat at sino ang nagiging umaasa. Kapag sinabi ng Estados Unidos na dapat dumaan sa mapagkakatiwalaang paraan ng tulong, ipinapakita nila ang takot ng rehimen na mawala ang monopolyo sa pangangailangan. Ang pamumuhay na inyugnay kay Mariela Castro sa Atabey ay sumisira rin sa internasyonal na imaheng binuo niya. Sa loob ng maraming taon, si Mariela ay kinilala bilang tagapagtanggol ng mga layuning panlipunan, lalo na yaw may kaugnayan sa komunidad ng LGBT. Ngunit ayon sa mga kritiko ng rehimen, mas propaganda para sa labas kaysa totoong kalayaan sa isla ang pagpapakitang ito. Lalong lumalala ang kontradiksyon kapag ang nagsasalita tungkol sa karapatang pantao ay hindi hinaharap ang kakulangan sa kalayang pampolitika, pagkakakulong ng mga kalaban at hindi kumakala sa estrukturang pampamilyang ilang dekada na namamayani sa Cuba. Ginagawang panangga ang mga isyung panlipunan at patunay ang karangyaan. Ang kahirapan ay nagdudulot ng katahimikan. Ipinapakita ng kaso ang bagong pressure ng Amerika sa Cuba. Hindi lang opisyal na diskurso ang tinatarget ni Trump. Tina-target niya ang lehitimasyon ng pamilyang nagpapanatili pa rin sa rehimen mula sa loob. Umalis na si Raul Castro sa pagkapangulo. Nananatili siyang simbolo ng kapangyarihan, kontrol at pagpapatuloy. Hindi lang basta bahay. Larawan ito ng politika kung saan nangakong magdadala ng pagkakapantay-pantayang revolusyon pero nauwi sa pulang aristokrasya. Ang pamilya sa tuktok ay may lupa, swimming pool, seguridad, biyahe at pasaporte. Ang napapala naman ng mga tao ay kartilya, pagrarasyon, pagmamanman at sisi na ibinabaling sa iba. Habang humihingi ng katapatan ng mga nasa itaas, nananatiling imahe ang marangyang elite sa isla, habang milyon-milyon ang nagbabayad pa rin ng halaga ng diktadura. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kung bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Nasa video description ng mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang komento para maging bahagi ng komunidad ni Milson Alves.